Chapter 9. Hinintay pa nilang makapasok sa pintuan ng kusina ang ina bago magkasabay na tumingin sa isa't isa ang dalawa. Arabella felt the awkwardness lalo at wala man lang siyang narinig mula dito. Even the spark and sweetness na kanina lang na pinagsaluhan nila ng binata ay parang apoy na namatay bigla dahil sa nabuhos na tubig. Noontog kaya ang binata sa katotohanan at bigla itong nagising. "Let's go upstairs," maikling pahayag ng binata tsaka walang linggang likod na nagpatiunang tinungo ang may hagdanan. Napalunok naman ang dalaga sa ipinakitang kalamigan ng binata. Parang hindi na siya sanay na ganito na ulit ang pagtrato nito sa kanya. Tuloy parang gusto na niyang lumabas sa bahay kesa sundan ito sa taas, hindi ka aakyat. Halos magulantang si Arabella nang biglang marinig ang boses ni Tyrone na noon nakakalahati sa may hagdanan. I'm coming, just go ahead." Tarantang pahayag niya ngunit nakatiningin ito sa kanya at hindi na umalis pa hanggat hindi siya gumagalaw sa kinatatayuan at makarating sa tabi nito sa may hagdan. Paglapit niya dito ay siyang pagpatuloy nito sa pag-akyat at di na siya nito nilingon hanggang makarating sa taas at tunguhin ang kanyang kwarto. Nag-take back ang isip ng dalaga, tutuloy ba siya or atras na lang pababa? Parang pinaghaharya na naman siya ng pag-aalinlangan at takot. Nasa state na ba ulit sila ng binata na allergy nito ang kanyang presensya? Pagtuntong niya sa taas ay talagang kinabahan siya ng sobra. Ayaw niyang masira ang araw ng binata and it hurt so much for her na malamig na ulit ang pakikitungo nito sa kanya. Sa halip ay sa nakabukas na pintuan ng silid ni Alex siya pumasok. She was here many times at feeling niya welcome din siya ng silid ng matalik na kaibigan. Tumambad pa sa kanyang paningin ang nakapatong sa bedside table na picture nilang dalawa ni Alex. Pareho silang nakangiti habang si Lex ay nakapangalumbabo sa kanyang balikat. It was taken during one of their outreach programs somewhere in Payatas. She misses Alex ang pagiging mukulat nito ngunit sobrang caring sa kanya. They are like sisters pati damit ay gusto nito pareho pa sila hindi man ang kulay pero sa mga designs. Magugulat na lamang siya na may bitbit ito para sa kanya lalo at may mga lakad sila. Without a doubt Arabella jumped to Alex's soft bed, ito palagi niya ginagawa kapag dumadating sila ng kaibigan mula sa ilang oras na biyahe. It felt like home sweet home. Kinuha niya ang malambot na unan at niyakap pa niya ng mahigpit pagpasok ni Tyrone sa kwarto ay agad siyang nagtanggal ng damit at pumasok sa banyo. Para siyang naiinitan na hindi niya maintindihan. Naiinis din siya sa kanyang sarili dahil sa biglang inasal niya. He doesn't like the idea na pinapakialaman ng kanilang mga magulang ang kanilang mga desisyon lalo na sa pagpili ng taong makakasama sa buhay. Although tanggap na niya ang mga pangyayari and get used to it ay uminit pa rin ang kanyang ulo. Anong magagawa niya, tao lang naman siya and there are times na hindi niya kontrolado ang sarili. Subalit gusto niyang pagsusuntukan ng sarili nang maalala ang pagkabigla sa mukha ni Arabella. Although sinintay pa nilang makapasok sa pintuan ng kusina ang ina bago magkasabay na tumingin sa isa't isa ang dalawa. Arabella felt the awkwardness lalo at wala man lang siyang narinig mula dito. Even the spark and sweetness na kanina lang na pinagsaluhan nila ng binata ay parang apoy na namatay bigla dahil sa nabuhos na tubig. Noontog kaya ang binata sa katotohanan at bigla itong nagising. "Let's go upstairs," maikling pahayag ng binata tsaka walang linggang likod na nagpatiunang tinungo ang may hagdanan. Napalunok naman ang dalaga sa ipinakitang kalamigan ng binata. Parang hindi na siya sanay na ganito na ulit ang pagtrato nito sa kanya. Tuloy parang gusto na niyang lumabas sa bahay kesa sundan ito sa taas. "Hindi ka aakyat," halos magulantang si Arabella nang biglang marinig ang boses ni Tyrone na noon nakakalahati sa may hagdanan. I'm coming, just go ahead." Tarantang pahayag niya ngunit nakatiningin ito sa kanya at hindi na umalis pa hanggat hindi siya gumagalaw sa kinatatayuan at makarating sa tabi nito sa may hagdan. Paglapit niya dito ay siyang pagpatuloy nito sa pag-akyat at di na siya nito nilingon hanggang makarating sa taas at tunguhin ang kanyang kwarto. Nag-take back ang isip ng dalaga, tutuloy ba siya or atras na lang pababa? Parang pinaghaharya na naman siya ng pag-aalinlangan at takot. Nasa state na ba ulit sila ng binata na allergy nito ang kanyang presensya? Pagtuntong niya sa taas ay talagang kinabahan siya ng sobra. Ayaw niyang masira ang araw ng binata and it hurt so much for her na malamig na ulit ang pakikitungo nito sa kanya.
Sa halip ay sa nakabukas na pintuan ng silid ni Alex siya pumasok. She was here many times at feeling niya welcome din siya ng silid ng matalik na kaibigan. Tumambad pa sa kanyang paningin ang nakapatong sa bedside table na picture nilang dalawa ni Alex. Pareho silang nakangiti habang si Alex ay nakapangalumbabo sa kanyang balikat. It was taken during one of their outreach programs somewhere in Payatas. She misses Alex ang pagiging makulat nito ngunit sobrang caring sa kanya, they are like sisters pati damit ay gusto nito pareho pa sila hindi man ang kulay pero sa mga designs. Magugulat na lamang siya na may bitbit ito para sa kanya lalo at may mga lakad sila. Without a doubt Arabella jumped to Alex's soft bed, ito palagi niya ginagawa kapag dumadating sila ng kaibigan mula sa ilang oras na biyahe. It felt like home sweet home. Kinuha niya ang malambot na unan at niyakap pa niya ng mahigpit. Pagpasok ni Tyron sa kwarto ay agad siyang nagtanggal ng damit at pumasok sa banyo. Para siyang naiinitan na hindi niya maintindihan na linis din siya sa kanyang sarili dahil sa biglang inasal niya. He doesn't like the idea na pinapakialaman ng kanilang mga magulang ang kanilang mga desisyon lalo na sa pagpili ng taong makakasarna sa buhay. Although tanggap na niya ang mga pangyayari and get used to it ay uminit pa rin ang kanyang ulo. Anong magagawa niya, tao lang naman siya and there are times na hindi niya kontrolado ang sarili. Subalit gusto niyang pagsusuntukan ng sarili nang maalala ang pagkabigla sa mukha ni Arabella. Although she's trying to feel alright, alam niya sa kanyang sarili na na-offend niya ito because of his insensitivity. Pagkatapos niya sa shower ay agad siyang nagtapis ng tuwalya sa katawan. Nasaktan niya ang dalaga and he should do something to make her feel better. Paglabas niya sa banyo ay agad hinanap ang dalaga, wala ito sa kanyang kama maging sa sofa or sa kung saang sulok ng kanyang silid. Napakunot noo siya dahil nakasunod lang ito sa kanya sa hagdan bakit hindi niya ito mahagilap sa kanyang kwarto. Napabuntong hininga na lamang siya saka pinagpatuloy ang pagbibihis. Mas ninais siguro nitong bumaba at makipagkwentuhan sa ina kesa magkulong sa kwarto na masama ang loob kasama siya. Kasabay ng malakas na kulog ay magkakasunod na katok mula sa pinto ang nakaagaw sa pansin ni Tyron mula sa pagbabasa ng mga email sa kanyang iPhone. Mga reports iyon ng mga iba't ibang department sa A&A at iba pa galing sa iba-ibang industries na kung saan konektado ang kanilang pamilya. Yes, ang binata patamad ngunit tumayo ito upang tignan kung sino ang kumakatok sa labas. Ready na po ang dinner sir, ipinapatawag na po kayo ni ma'am, oh alright. Thank you, I'm coming, tugon niya dito. By the way, have you seen Arabella? Pahabol niyang tanong dito. Hindi po sir, wala ba sa baba? Wala naman sit, si ma'am at sir lang po ang naroon, okay, thank you. Saad niya sa katinanguan ng katulong nang magpaalam na ito papunta sa baba. Napahawak pa ang binata sa kanyang noo habang nasa isip ang dalaga mula sa pagkakatayo sa may pintuan ng kanyang silid ay agad siyang napalingon nang bumukas ang kwarto ng kapatid at iluwa ang hinahanap. Halatang bagong ligo ito dahil basa ang buhok habang amoy hanggang sa kanyang kinatatayuan ang scent ng sabon na ginamit. Wala man mang nakalagay na anumang make-up sa mukha but still looks fresh and beautiful. Halatang napatigil ito nang makita siya sa kanyang kinatatayuan. Their eyes met, pero ito rin ang unang nagbaba ng tingin. Dinner is ready, ang binata. Yeah, it's 6:00. See you in the comedor, formal niyang pahayag sa katinungo ang may hagdanan pababa. I'm sorry, ang binatang agad nasa tabi niya habang sinasabayan siya sa pagbaba. No worries, I understand, pakibit balikat na pahayag ng dalaga na hindi man lang lumingon dito. Tyron grabs her hand. She feels petrified pero hindi siya nagpahalata. I respect your agony, please do respect my silence, pahayag niya sa binatang nakahawak sa kanyang kamay. Tinitigan siya ng mariin ng binata pagkatapos ay tumanggaw-tango habang tahimik na bumitaw sa kanyang kamay pagkatapos ay nagpatiunang naglakad papunta sa komedor. All set in, take your seat na at kakain na tayo, masayang pahayag ni Ginang Alegre nang mabunguran nila ang mga ito sa komedor. Nakaupo na ang mga ito sa hapag at mukhang sila na nga lang ang hinihintay. Tahimik namang hinilaan siya ni Tyron ng upuan at sumenya sa kanya upang maupo. Without a word ay tumalima naman ang dalaga at isang pormal na ngiti ang binitiwan niya dito.
They eat in silence, ni hindi sila lumingon sa isa't isa kung kaya't hindi iyon nakaligtas sa nag-oobserbang matatanda. Did you have disagreements? Hindi nakatiis na saad ni Ginang Alegre nang patapos na ang kanilang pagkain at hindi nagpapansinan ang dalawa. Napatigil naman sa pagmuya ang dalaga at lihim na tumingin sa katabing binata na parang hindi narinig ang ina. I'm done. I'm going. Marami pa akong babasahing reports, sa halip ay agad itong tumayo. Hinalikan ang ina sa katuluyan nang lumabas sa komedor. Napailing na lamang si Ginang Alegre sa ginawi ng anak bago bumaling ito sa dalaga. Pag-usapan yung dalawa, huwag kayong matutulog na may sama kayo ng loob sa isa't isa, saad ni Ginang Alegre at tumanggaw-tango na lamang si Arabella. Sa totoo lang hindi naman niya alam ang sasabihin o di kaya nahihiya siyang magsabi sa kung ano ang rason kung bakit hindi sila nagpansinan ng anak nito. Kilala naman nito ang kanilang anak kung kaya't ito din ang humingi ng dispensa sa mga katigasan ng ulo nito. Pagkatapos ng dinner at konting kwentuhan nila ni Ginang Alegre ay umakyat na rin siya sa taas. Sa silid sana ni Alex Didireco ngunit naala niya ang sinabi ng ginang kung kaya't pa-impol niyang pinahihit ang kwarto ng binata. Nakabukas naman iyon kaya dahan-dahan niya iyong binuksan at tahimik na pumasok. Nakita naman niya agad ang binatang nakaupo sa may sofa at busy sa kanyang laptop. Maingat ang mga paang lumapit sa kinaroroonan ito at kung hindi pa siya tumikim ay hindi pa nagangat ng mukha ang binata. I just want to apologize about my action a while ago, halos nag-listamer niyang pahayag. Nakatitig sa kanya ng mariin ang binata at hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. I was gathering my senses and spirit back. I mean, every time you feel upset about your situation I feel so guilty and I can't stop blaming myself and hating it in silence. Sa sobrang kaba ng dalaga hindi niya moari kung nagtutugma ang kanyang mga sinasabi. Hey, what are you talking about? Come here, ang binatang ewan ng dalaga kung nakangiti o na-amuse sa kanyang sinabi. Tyron is in a serious mood ngunit nababanaag sa mga mata nito ang pagkakangiti. Agad nitong kinuha ang kanyang kamay paglapit niya sa kainil-alayang umupo sa kanyang tabi. It's not you. I'm upset but it's not about you. Ang binatang hinawakan ang kanyang baba para magkasalubong ang kanilang mga mata. That hazel brown eyes na animoy parang gustong-gusto siyang lapain kapag nagagalit ay parang nangungusap dahil sa kakalmahan at this very moment. I felt it that way. Every time you're not in the mood, you are not happy and if you are angry, saad ng dalaga sabay bawi sa kanilang magkahinag na mata. Narinig niyang nagpalatang ng mahinang tawa ang binata kung kaya't mas lalo siyang yumuko. Look at me, maya-maya ay utos nito kung kaya't parang masunarang tupa ang dalagang tumingin sa mukha nito. I'll never felt unhappy with your presence, ang binata. Agad lumaki ang mata ng dalaga sa narinig kasabay ng pagsigla ng mga ito mula sa napagdaanang frustration. Sa tuwa ay hindi pala, sa kilig ay hindi niya naitago ang pagkakangiti. Sa ginawi niya ay hinayla siya ni Tyron palapit sa kanyang katawan at niyakap siya nito kasabay ng paghalik sa kanyang ulo. Hindi ka talaga galit sakin, pagsusur ng dalagang tumangala dito habang nakakulong parent sa mga bisig nito. No. Umiling pa ang binata kaya mas lalong lumawak ang kanyang pagkakangiti. I love you, Tyron Alegre. Sa kasiyahan ay di niya namalayang lumabas ito sa kanang bibig. Ngumiti naman ng napakalawak ang binata bago hinagilap ang kanyang bibig at ginawaran siya ng nakakapanghinang halik. Hindi pa rin makapaniwala si Arabella sa sinabi ng lawyer ng A&B. Sa harapan mismo ng CEO ay binasa nito ang isang will and testament mula sa isang Mrs. A na isang shareholder sa kumpanya. Mula sa araw na ito ay ipagkakatiwala ko kay Ms. Arabella Simon ang aking share sa A&B Incorporation. Ang 20% share ng kumpanya na nasa aking pangalan bilang Mrs. A. ay pagmamay-ari na ng nasabing Ms. Arabella Simon at ang lahat ng transaksyon o usapin sa tungkol sa share ay siya na ang magre-representa nito. Kawan nawa siya ng puong may kapal at sana kanyang pakanabangan at alagaan ng tama ang nasabing pagmamay-ari. Maraming salamat. Pumirma sa ngalan ng Panginoon at sa harap ng abogado ng kumpanya. Mrs. A. Nag-e-echo pa sa pandinig ni Arabella ang binasa ng abogado at halos di siya makapagsalita sa harapan nito at ng CEO dahil dito. Nakakabigla ang pangyayari, hindi niya mahanap sa isip kung bakit siya binigyan ng ganong kayamanan at kung sino ang Mrs. A na nagbigay nito sa kanya.
Mga magsasaka ang pamilya niya sa low cost at wala siyang narinig na mayroon silang ubod na yaman na kamag-anak para bigyan man lang ng ganun kalaking kayamanan. Baka ho nagkakamali kayo sir. Wala po akong kilalang Mrs. A, baka hindi po ako yung nasa testamento, pahayag niya sa abogado ngunit umiling iyon ganun din ang CEO. Arabella, I know na nabibigla ka sa pangyayari but don't you think this is your destiny? Pero hindi ko po yan matatanggap sir, why? Malinaw sa testamento na lahat ng share niya sa A and B ay ikaw na ang may-ari. She chooses you, and it is her will. But sir, you are a good person that is why she trusted everything to you. Ang CEO kung kaya't wala na siyang nagawa kundi tumanggaw na lang dito, baka pwede ko pong makita at makausap si Mrs. A sir, kung okay lang po sa inyo. I'll arrange the schedule for that, thank you very much sir, please. Huling pahayag niya bago pa man magpaalam sa opisina ng CEO. Pagkalabas niya sa office ng CEO ay pinagkukulot pa niya ang sarili dahil baka panaginip lang ang kanyang narinig. Nasaktan naman siya kung kaya't di niya napigil ang mapatawa sa ginawa sa sarili. Hangang nakababa na siya sa kanilang opisina ay iniisip pa rin niya kung sino si Mrs. A at kung bakit binigyan siya ng ganong responsibilidad hindi makapag-centrate si Arabella sa ginagawa. Nakatunghay siya sa monitor ng computer ngunit mayat maya ay napapabuntong hininga o di kaya ay napapahikamo siya sa mukha bagay na napansin iyon ng mga kasamahan. Mars, are you okay? Huwag mong pansinin iyon, nandito kami para sa iyo. Si Joy na tinapik-tapik pa siya sa kanyang balikat. Mula sa paghihikamos ng mukha ay biglang pinanlakihan ng mata si Arabella. Anong pinagsasabi ng kanyang kaibigan? Kanina pa palang umaga tahimik ang lahat ng kasama niya sa opisina at dahil sa anunsyo ng abogado ng kumpanya ay di niya binigyan ng pansin ng mga ito. Alam niyo, halos di makapaniwalang tanong niya sa kaibigan at hindi naman nag-atubiling tumanggaw tango iyon. Lahat kami nakatanggap ng message, talaga, halos tumuwid sa pagkakaupo ang dalaga. Kailangan talaga ay text sa lahat na siya ay nagmamay-ari ng share sa kumpanya. Oo, actually lahat yata ng empleyado ng kumpanya ay nakatanggap ng creepy message. Oo, hindi ba nakakatakot yun? Yung sinisira ang dignidad at pagkatao mo. Ang kaibigan at gulat na gulat siyang humarap dito. Di yata at magkaiba sila ng sinasabi. Anong dignidad at pagkatao? Ha, di mo alam. Akala ko yun ang pinuproblema mo. Di ka ba nakatanggap? Si Joy na noon ay nagulat din sa kanyang sinabi. Agad niyang kinuha ang bag at hinanap ang cellphone ngunit mangananganing ibalibag niya ito nang wala siyang mahanap na cellphone dito. I don't get the news. I don't even have my cellphone, inis niyang pahayag. What is that? Pwede bang pakibasa na lang para sa akin, saad niya kay Joy, sa halip ay ibinigay nito sa kanyang ang cellphone. Hindi malaman ni Arabella kung ano ang nararamdaman niya sa oras na iyon. Hindi siya makapaniwala sa nabasa, bold letter pa man din. Siya ba talaga ang tinutukoy nito? Gusto niyang menas na matawa, kung sino naman ang nagpalabas nito ay nag-iimbento ito ng kwento. Napailing na ibinalik ni Arabella ang cellphone sa kaibigan, punong-puno ang isip niya kay Mrs. A kaya di niya ma-digest ang bagong issue na kumakalat over text messages. After all, hindi naman siya nag-a-after sa pagiging new face of A and B kung gusto nga nila palitan na lang siya eh. Yan lang reaksyon mo, hindi makapaniwalang saad ni Joy nang makuha ang cellphone nito mula sa dalaga. May magagawa ba ako? Pabaliwalang pahayag niya saka umupo ulit sa harap ng sariling computer. Really? What about this one? Si Joy ulit na may ipinakitang ibang text message at muntik siyang mahulog sa kinuupuan nang mabasa ito. Arabella Simon is the new toy of the A&A CEO. What the anong problema ng taong ito? Naiinis na bulalas niya sa pagkakadawat ni Tyron sa umiikot na text messages laban sa kanya. Pinakaiingatan niya ang pangalan ni Tyron Alegre, ano't ngayon meron siyang ganitong issue at na-involve pa ang binata. That person is making a story, nakakahiya kay Mr. Alegre, frustrated na saad ng dalaga, nahawakan pa niya ang sariling noo. I agree, kung sino man ang taong ito sobrang laki ng galit sa iyo. Si Joy na nakikita rin sa mukha nito ang pagka-stress para sa kaibigan, wala akong kaaway Mars. Kaya nga nagwo-wonder ako kung bakit may ganitong issue na lumabas laban sa iyo.
Heist, nasambit na lamang niya habang hinihimas ang noo. Mukhang nagsisimula nang ang sumakit ang kanyang ulo. Hindi niya ubod maisip na may magkakalat ng ganitong issue tungkol sa kanya. Hindi naman siya director o di kaya ay isang head sa kumpanya. Isa lang siyang simpleng empleyado at wala siyang alam na nagawa na ikakagalit ng kanyang mga kasama. Arabella, connecting call for you, mula sa pagkakapikit habang hawak-hawak ang noo ay pukaw ni Mayet na siyang malapit sa telepono ng kanilang opisina. Napahinga siya ng malalim at patamad na tumayo upang tunguhin ang telepono. Nakita rin niya ang nagmamatsyag na mga mata ng mga kasama na tila ba naiintriga. Napangiti tuloy siya ng mapait sa sarili dahil may mga kasama din yata siya sa opisina na nakaismid at naniwala agad sa intriga. Arabella Simon speaking, may I help you? Mula sa pag-iisip ay saad ng dalaga pagkaangat sa telepono. Hey babe, are you ignoring me? I'm calling you, why aren't you picking up your phone? Mula sa kabila ay narinig niyang paghihimutok ni Tyron. Ngunit pagkarinig lamang ng boses nito ay parang biglang nawala ang kanyang mga iniisip bago ito tumawag kung kaya't ang tuliro niyang mukha kanina ay napalitan nga nakangiti mga labi at nagliliwanag na mga mata. I'm sorry, I did not find my phone in my bag, naiwan ko yata sa bahay. May importante kang sasabihin, malambing niyang pahayag at narinig niyang umungol iyon sa pagka-disappoint. I'm thinking if you really in love with me or what. Hindi ba kita pwedeng tawagan kung wala akong importanteng sasabihin? Maktol ng nasa kabilang linya at di niya napigilan ang natawa. I'm thinking of you, is not that enough? Patuloy pa ng binata at di niya napigilan ang makilig. Of course, it's more than enough for me. Akala ko cake busy ka kaya ko natanong. Tapos na ba yung meeting mo? Malambing pa ring saad niya dito, no? Still have 3 more to go. I just miss you. Oh, I see, sobrang lawak ng kanyang pagkakangiti. Lihim pa okay niyang tinignan ang kanyang paligid bago sinagot ng may kahinaan ang sinabi nito. I miss you too, don't stress yourself too much. I try hard not to, what are you doing? Saad ni Tyron at doon bumalik sa kanyang isip ang kinakaharap na issue at ganun si Mrs. A. Pero syempre wala naman siyang balak na sabihin pa ito baka makadagdag lang sa mga iniisip ng binata, I'm doing my presentation, pagsisinungaling niya, buti na lang wala ito sa kanyang harapan. That's good. Before I forget, Ronnie will pick you up at 5 this afternoon, sa A&A na tayo kakain I'm at the office, and by that time, okay. Can you do me a little favor, what is it? Baka pwedeng hindi yung sasakyan mo ang gamitin niya, saad niya dito at narinig niyang nagpolitok iyon ng tawa ngunit naintindihan naman iyon ng binata. Okay, your wish is my command, my queen, thank you. No, thank me later, makahulugang tudyo nito kung kaya't di niya napigil ang mag-blush. I'm sure I made you blush again my love. How I wish nandyan ako sa harap mo ngayon I so love seeing you blushing, confirm, you are the most conceited man I know. Saad niya and again narinig niya ang nalakas na pagtawa nito. You made my day woman. Anyway, I'll go ahead dumating na yata yung hinihintay namin. Oh, okay Sanaj, thanks for your call. Bye. Bye what? Take care, I can't wait to see you, and I miss you. Really, why can't you say that you love me? Oh sorry, I love you. Good. Now, put down the phone, okay? Ang dalagang sa sobrang kilig ay natampol niya ang noo nang makita si Joy na sobrang puzzled sa ikinilos niya. Bigla tuloy siyang nagseryoso at tila walang nangyaring kilig moments na tinungo ang kanyang upuan. Gusto niya tuloy murahin ang sarili dahil sa kinasasangkutang isyo ay may gana pa siyang makilig-kilig. No doubt na kahit anumang masamang isyu ang kakaharapin si Tyron Alegre talaga ang kanyang feel. Namimiss niya tuloy ang binata kahit kaninang umaga lang sila huling nagkita. Kasalukuyang may meeting ito sa iba't ibang companies pero he finds time para makusap siya. Gusto niyang isipin na he is fallen for her kaso meron itong girlfriend na sobrang minamahal. I wonder how Mr. Alegre shake that attractive knee of yours. Mula sa katabing hilera ay isang mapang-uyam na salita mula sa matangkad na lalaki.
Di niya ito kilala ngunit naka-uniform ito ng kagaya ng sa kanya kaya siguradong empleyado rin ang A&B ito, after all nasa A&B canteen naman sila. Past 12 na ng tanghali at nagkaayaan sila ni Joy na sa canteen na lang sila kakain. Tinignan niya ang matangkad na lalaki, gwapo naman ito at halatang respetado puwera na lang ang bunganga nito. Tinitigan niya ito ngunit malisyosong tinignan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Sa inis ay iniwan niya ito sa kawalang linggang likod na pinuntahan ang nakaupo ng kaibigan. Huminga pa siya ng malalim bago ibaba sa mesa ang pagkain at umupo sa harap nito. Susubo na lamang ng pinamailing pagkain nang may dumating na juice sa kanilang table. Para daw ito sa kanya sabi ng serbidora at itinuro ang kinaroroonan ng lalaking kanina'y nagsalita ng malisyoso sa kanya. Itinaas pa man din nito ang hawak na baso habang nakatingin ng nakakaloko sa kanya. Michael De Vera, one of the board of directors, he is the head of the engineering department. Pagbibigay ng information ni Joy sa kanya. Mataas pala ang posisyon kaya pala ganun ka arrogant, but who cares gusto nga niyang bigyan ng punch ang pagmumukha nito. How about going out after work, hindi pa man sila nakakaumpisa ng pagkain ay nakalapit na ang lalaki. Napaka-presko ang dating ng lalaki at nakakasuka para sa dalaga ang ganong klase ng lalaki. Tinadyakan siya sa paa ni Joy ngunit tumigas ang kanyang mukha. I'm sorry sir, to whom you are talking to, si Joy nang hindi mahintay ang kanyang response. Mataas ang posisyon nito sa kumpanya and as much as possible ay ayaw nitong ma-offend dahil sa pambabalewala ng kaibigan. I'm talking to her, saad nito saka humarap ito sa kanya. Oh, ako po pala kausap niyo sir. Ano po ulit ang sinasabi niyo? Sarkastikong pahayag niya sa lalaki ngunit sa halip na menas iyon ay ngumiti pa ng sobrang lawak. I'm Michael De Vera, board of director and I want to take you out tonight. Preskong pahayag nito kung kaya't tumaas ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Ang yabang-yabang ng lalaking ito, ni hindi nito tinanong kung okay ba sa kanya. I'm sorry sir, with due respect hindi po ako pagkain na take out. If you excuse me now, inis na pahayag niya saka tumayo at kinuha ang purse para umalis. Tuldok. Oh, playing hard to get. Name your price, saad ng lalaki at hindi siya makapaniwala sa tinura nito. Tinignan niya ito ng matalim habang kimkim na kimkim ang kamao. How dare this person to talk to her like this? I'm sorry. Saad niya dito. Kung magkakamali ang tabas ng dila nito ay ito na ang kauna-unahang masasapak niya ng pagmumukha. Pero tumawa iyon ng nakakaloko at kung pwede lang ay pagsasapakan niya ang pagmumukha nito para matauhan. Sa halip ay inis siyang nagmarcha palayo na walang pakialam sa mga tao na noon ay nakatingin na sa kanila. Nagsisipagbulungan ang iba, samantalang nagtatawanan naman ang iba habang ang ilan naman ay patay mali siyang tumingin sa kanya. Agad niyang tinungo ang elevator at dali-daling umusli sa papus-arang pintuan nito. Narinig pa niyang nagsitinginan sa isa't isa ang mga naroon samantalang nagbubulungan ang iba pa. Hahaha sinong mag-akala, isa pala siyang Santa Sentita. Yung mga pinapamigay niya sa mga batang lansangan at sa mga utilities galing pala sa pakikipag-ano niya. Hahaha, tama ka dyan. Ang dumi ng mukha ng A&B dahil sa kanya. Ha. Hindi pa pala natatapos ang kanyang pagka-stress pati sa elevator marami ding merits. Kunwari ay wala na lang siyang narinig, kaya pagkabukas ng elevator ay siya na ang unang lumabas. Pero napatigil siya nang maramdamang may humawak sa may dulo ng kanyang buhok. Hindi siya sigurado kung intentional iyon o hindi, pero gusto niyang i-confirm kung kaya't nag-turn around siya paarap sa kanyang likod. And right there isang babaeng hindi naman masyadong katangkaran, ngunit ang dalawang kilay ay animoy nasa noo dahil sa pangha-head to foot sa kanya. What palabang saad nito na akala mo ay hindi matitibag. I just wondering if you like my hair, sarkastikong pahayag niya dito, na hindi man lang nakitaan ng pagkatakot sa asta nito. Hahaha, your hair is filthy, tamang-tama terno sila ng katawan mo. Maahang napahayag nito, napakuyom ang dalaga ng kanyang kamao. What makes this woman think that she is filthy? Hindi mo alam ang sinasabi mo miss, hindi mo ako kilala, sa halip ay turan niya dito. However this woman is, gusto na niyang mag-disappear sa harap nito dahil sa tingin niya ay hindi ito magpapatalo sa kanya. We know who you are.
You are a slut, saad ng babae at di niya napigilan ang sariling sinapak ito sa mukha. Nabigla ang lahat sa kanyang ginawa pati ang babae ay wala sa yata sa hinagap na magagawa niya ang sampilan siya. Say that again and I swear to God you will going home unrecognized. Galit na pagbabante niya sa kapadabog na iniwan ang mga ito habang nakatulala. Pagdating niya sa kanyang table ay halos lukutan niya ang kanyang mukha. Sobrang dami ng nangyayaring hindi maganda sa kanya ngayong araw at kulang na lang ay magsisigaw siya. Akala niya ganun lang kasimple ang text messages laban sa kanya pero hindi pala. Lahat yata ng kasamahan niya sa trabaho ay puro paghuhusga ang tingin sa kanya. She felt sorry for the girl pero tama lang ang kanyang ginawa. Kahit makarating sila sa HR at bigyan siya ng suspension ay gustong-gusto na niya. Parang ayaw na nga niyang makita ang mga tao dito dahil napakababa ang tingin sa kanya. Wow! What you have done is excellent, namimalag ang mata ni Joy habang papasok sa kanilang opisina. Nagkalat na sa buong A&B ang nangyari at hindi na niya maitatanggi ang nagawa. She provoked me, parang nag-e-explain niyang pahayag. Sa tanang buhay nga niya ngayon lang siya nakaranas ng may pinagbuhatan ng kamay. She deserved it Mars, kulang pa nga iyon. Pag-aalo ni Joy sa kanya habang nababanaag sa mukha ang tuwa sa kanyang ginawa. I love it girl, don't worry I'm always at your back, thank you. Maikling pahayag niya sa kaibigan. Mas lalong gumaan ang kanyang pakiramdam nang hawakan nito ang kanyang kamay at yakapin pagkatapos. Kinahapunan, pagkabasa sa text ni Ronnie na hinihintay siya sa parking lot ay agad siyang nagligpit sa kanyang table at nagmamadali ng lumabas. Nakipag-unahan siyang lamulan sa elevator pababa at wala siyang pakialam kung pinagtitinginan siya ng mga tao na naruroon. Agad niyang tinungo ang parking lot at agad lamulan sa kotse na dala ni Ronnie. Hindi man kasing gara at rangya ng sasakyan ni Tyren Alegre pero bagong-bago ito at hindi nalalayo sa mga mamahaling sasakyan na dala ng mga officer sa A&B. Sa A&A siya dinala ni Ronnie at gaya ng dati sa secret elevator siya lamulan papunta sa rooftop. Naroon na daw ang binata at hinihintay siya para sa kanilang dinner. Pagbungad niya sa taas ay naramdaman niya ang ibang simoy ng hangin. Sa sobrang taas ng building na kinaroroonan niya ay tiyak na mas masarap ang hangin ang bumati sa kanya kumpara sa hangin sa baba. Inilibot niya ang mga mata sa paligid, may mga ilang mga halaman tulad ng mga kalamansi at mga ibang grafted na namumunga na nakalagay sa mga malalaking paso. Parang garden lang din ang rooftop ng A&A at natutuwa siya sa kagandahan nito. Nakikita na rin niya ang binata na nakatayo habang nakatingin sa kawalan. Papagabi na rin ko kaya marami ng mga ilaw ang nakasindi sa paligid. Dahan-dahan siyang lumapit dito, ngunit di niya naiwasan ang sariling yakapin ito mula sa likod nang makalapit siya dito. Agad naman itong hinawakan ang dalawang kamay niya upang mas lalong humigpit ang pakakayakap niya dito. Just enjoying the view, ang ganda ng Maynila kapag gabi, pahayag ng binata habang lumiyod ng konti para halikan siya sa ulo. Kaya nga, nakaka-relax at sobrang nakakawala ng stress, napatong hiningang pahayag niya saka ibinuro ang ulo sa likod nito. Sa stress na naranasan niya sa maghapon parang ayaw na niyang umalis sa likod nito at isandal na lang ang pagod na katawan sa likod nito. Bukod sa nakaka-relax ang katawan ng binata ay nakakawala rin ng stress ang napakabangong amoy nito. Narinig niyang nagpalitak ng mahinang tawa ang binata ngunit hinayaan naman siya nitong sumandal siya sa likod nito ng ilang minuto. Where is your stress coming from? Parang ang bigat-bigat ng katawan mo, hindi man seryoso ngunit may pag-aalala naman sa tono ng binata. Mula sa pagkakapulupot ng dalaga sa binata ay humarap si Tyren dito. Are you okay? Si Tyren na iniangat ang kanyang mukha mula sa dalawang palad nito. Yeah, I'm just a little bit tired. Makatutuhanang pahayag niya kung kaya't niyakap siya ng binata sa kahinalik-halikan sa ulo. Submit your resignation tomorrow, ha? Hoy ano ka ba? Napagod lang ako no, ang dalagang agad na buhayan ng dugo sa kapasimpleng itinulak ang binata. Kesa naman mapagod ka ng ganyan, no way. Pahinga lang ito, hindi po resign. Pagmamaktol niya at natatawang inakbayan siya ng binata. Sabi mo mahal mo ako, well, then do as I say, heist. Huwag naman ganyan please. I want to work, I love my work. Ham and me, of course.
I love you more than anything else, kahit ano na lang, huwag lang yung work ko please. Tell me why? Mabuburo lang ako sa bahay? Ayaw ko yung walang ginagawa, then be my wife. Panipi tuldok. Sa pakiworry ng dalaga ay parang nag-slow motion ang galaw ng paligid pagkarinig sa sinabi nito. Tiningala niya ang binata ngunit halos lumukso ang kanyang puso nang seryoso itong nakatingin sa kanya. Sa kilig at pagkabigla parang di niya alam kung ngingiti siya o tatawa. Sa halip ay hinuwak nito ang pisngi ng binata sa kadinampya ng halik sa labi, I love you to the moon and back. Please quit playing games with my heart, nangingiting pahayag niya dito. Kahit nararamdaman niya ang pag-iinit ng mukha sa pagiging vocal niya sa kanyang nararamdaman dito ay hindi siya magsasawang sabihin na mahal niya ito. Si Tyron ang kanyang pinaghuhugutan ng lakas maging ang kanyang kahinaan. Ewan ba niya na sa tuwing nagseseryoso ang binata para bang sa isang sulok ng kanyang puso ay kanya siya pinaglalaroan. I'm serious, I like it more if you are not. Why don't you believe me? I do, then. Tyron Alegre, I love you whether you are serious or not. At hindi kailanman mababago yun, masaya ako kung anong meron tayo. Isa lang pakiusap ko, tell me, huwag na huwag mong paasahin ang puso ko. Hindi inaasahan ni Tyron na ganun ang sasabihin ng dalaga. With her jolly face, sweet smile and very vocal of her love, bakit parang ang sakit sa dibdib na marinig ang katagang iyon sa dalaga? She is smiling but her eyes uncover her loneliness and so her silence as her cry. Tyron grabbed her body and hugged her tight. He planted small kisses in her head and hold her hand na parang ayaw na endya itong pakawalan kahit kailan. They ate a sumptuous dinner together. Pareho nilang pinggagalagaan ang kanilang katawan at kalusugan ngunit sa mga oras na iyon ay wala silang alam na gawin kundi kumain ng kumain. The food are delicious, ganun din ang kanilang dessert. May pack-ape pa sila after bago nagdesisyong bumalik sa office nito ang binata para harapin ang mga naiwang documents nang lumabas siya sa opisina. Nagdesisyon din ang dalagang magstay lang din sa office nito kahit sinabihan siya ng binatang ipapahatid siya nito sa driver sa kanilang bahay. She's gone through a lot for this day at gusto niyang nasa paligid ni Tyron. Nagdudulot kasi ang binata ng positive vibe sa kanya at kung kaya't mas gusto niyang naririyan lang siya sa kanyang tabi. Hindi rin naman niya ito iniistorbo bagkus nagbukas din siya ng laptop habang nakaupo sa sofa at gumawa ng mga ilang report sa kanilang office. Nagkakasulyapan lang silang dalawa nang hindi nila namamalian at kapwa napapatawa sa isa't isa. Naisip ng dalagang, pwede pala ang ganitong setup nila. Siguro hindi siya nakakaramdam ng pagod kung kasama niya ang binata sa iisang room habang nagtatrabaho. Bukod kasi sa nakakahawang energy nito ay maghapon pa niyang masisilayang ang gwapong binata. Gulat na gulat si Arabella nang mapagsino ang nasa harapan. Sumagot si Mrs. A sa hiling niyang makita at makausap ito. Sa isang mamahaling fine dining ang place na sinabi nito kung saan sila magkikita sa pamamagitan ng isang lunch date. Akala niya nagkamali siya ng table na napuntahan ngunit maliwanag pa sa sikat ng araw na table number 11 ang kanyang reservation. You arrived just in time, iha. Upo ka na at nang makakain na tayo. Excited na pahayag ni Ginang Alegre nang halos matulala siya sa kinatatayuan. Thank you tita, kanina pa po kayo dito, saad niya sa ginang habang inilibot ang mga mata sa paligid. Sakto lang, naka-order na ako ng favorite nating dish, pahayag nito at napatango-tango siya. Busy kasi ang kanyang utak sa pag-internalize na ito si Mrs. A. Wala kasi sa kanyang hinagap na si Mrs. A at Ginang Alegre ay iisa. Gusto mo daw akong makausap. What is it iha? Pagpapanimula ng ginang kasabay ng pagsimula ng kanilang pagkain. Opo tita, mahinang pahayag niya, na hindi malaman kung paano niya sisimula ng mga katanungan sa kanyang isip. I'm listening, hindi ko po matatanggap ang ibinibigay niyo sa akin tita, why? Hindi niyo po ako kano-ano, you're my daughter-in-law, hindi po magtatagal maaanol din po ang kasal namin ng anak niyo tita, that's impossible to happen, tita, Arabella. I am passing the heirloom of the family. This is from the great-great-daughter-in-law of the Alegres. She saved this for all of us, and in the near future you will do this also to your daughter-in-law. Mahabang linya ng ginang at hindi niya mahanap sa kanyang urak kung ano ang isasagot dito.
Arabella, I am passing the heirloom of the family. This is from the great-great-daughter-in-law of the Alegres. She saved this for all of us, and in the near future you will do this also to your daughter-in-law. Mahabang linya ng ginang at hindi niya mahanap sa kanyang urak kung ano ang isasagot dito. I'm not your true daughter-in-law, you are, and I knew it from the very first time. Paano kung hindi pumayag si Tyron? Siguradong magagalit yun tita, he doesn't know about it. Sigurado po kayo. Paano pong nangyari yun? This is secretly passed to the daughter-in-laws, nasa will yun ng matandang ginang Alegre. And kung magkaganon ma'am, wala silang kapangyarihan para maghay-masok sa heirloom na ito. Ang ginang, she's trying to absorb everything pero parang hindi kaya ng kanyang utak. Besides hindi naman kawalan sa kung ano man ang meron sa mga Alegre ito, kung tutusin barya lang sa A&A ito so they won't mind at all. What's the purpose of this tita? Magaling din ang pinakanunong biyenan natin, para daw hindi tayo magmukhang kawawa at may masabing atin na hindi lang nakadepende sa mga Alegre, ang ginang kasabay ng pag-iling at mahinang pagtawa. Here are the passbooks and other documents that Mrs. A is connected with, ang ginang na inisa-isa ang bawat dokumento na hawak, these are all yours. Pwede mong gamitin sa lahat ng pangangailan mo. Take care of it so that it will continue for our future generation. Okay po tita, maikli niyang pahayag dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa mga pangyayari. If you want to hold a position in the company, you can tell the CEO. No, hindi po tita, I'm happy with where I am right now. Satisfied din po ako sa work ng mga kasamahan ko sa kumpanya, okay? Just tell the CEO if you change your mind. Ang ginang at tumanggo-tango na lamang siya. Well, what can she say? Wala na nga siyang magagawa dahil di rin lang naman siya mananalo sa kaharap. Hindi na rin may kakaila kung saan nagmana si Tyron sa katigasan din ano. Sa business walang dod ang nagmana siya sa tatay niya pero sa pag-uugali mas nangingibabaw ata ang nakuha sa kanyang ina. He is so hard to handle, but their soft side will come out once you get along with them. They are both sweet and thoughtful. Sana nakuha na lang niya lahat ng positive attitude na mayroon si Ginang Alegre. With that thought, napapatawa ang dalaga, wishing na sana ganito na lang kabait and caring ang binata. Nagpapasama si Ginang Alegre para magpaparlor ngunit nakatanggap siya ng text message galing sa HR department. Ang head ng disciplinary action ang signatory at hindi na nagtaka ang dalaga kung tungkol saan ito. Nagkaroon ng commotion sa loob ng kumpanya kahapon dahil sa pananapak niya sa kasamahan, which she never regrets. Pagpasok niya sa loob ay sinaluduhan siya ng guard at sinagot niya naman ng simpleng pagngiti. Mabuti pa ang mga iyon kahit ano ang natanggap na text message laban sa kanya ay walang nagbago sa pakikitungo sa kanya, hindi kagaya ng mga ibang empleyado na akala mo kung tumingin ay siya si Magdalena naglalakad siya patungo sa elevator nang may biglang sumabay sa kanyang paglalakad. To the disciplinary office. It's Michael De Vera, at nakangisi pa ito na parang aso nang lingunin niya ito. Binigyan niya matalim na tingin ang lalaki at dali-daling lumapit sa elevator. I can help you, I can make you untouchable. Mabilis pa sa 4:00 hamarang sa pinto ng nakasarang elevator at nagpapakyut na humalukip-kap sa kanyang harapan. Humalukip-kap din ang dalaga sa katinignan ng seryoso ang lalaking sobrang laki ng tiwala sa sarili. Mr. De Vera, I'm not interested. I can take care of myself. Sorry, I don't need superheroes. Sarkastikong pahayag niya bago pinindot ang open button ng elevator sa kalamulan dito. Hindi na siya interesado sa kung anong reaksyon nito pagkatapos. Ang gusto niya ay makalayo sa lalaki kung kaya't isinara niya agad ang elevator pagkapasok dito. Pagdating niya sa disciplinary office ay agad siyang pinapasok ng secretary ng head. Nakangiti ito ngunit sa kanyang paningin ay ngising aso ang salubong nito sa kanya. Since wala naman soy ang pakialam kung anong tingin ng mga ito sa kanya ay dumireko siya sa itinuro nitong office ng kanyang head. Pagpasok niya doon ay nabunguran niyang may kasama ito, at nang mapagsino ay ang babaeng na sample niya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa pagkatapos ay parang nagmamalaking ngumiti ito sa kanya. Ms. Simon, sit down, ang seryoso at mukhang masungit na head ng disciplinary office. Thank you, ma'am,
magalang niyang sagot habang humila ng upo at nakiharap sa round table. Alam mo naman na siguro kung bakit ka nandito, Ms. Simon. Yes, ma'am, and I apologize for what I did. You did it in the wrong way. You know this company does not tolerate such violent acts. I do understand, ma'am. I accept whatever the punishment. Good. First and foremost, dapat alam natin ang ating lugar sa kumpanyang ito. Hindi porket kilala natin ang mga big bosses nagtatapang-tapangan tayo sa ibang empleyado. Baka gusto mo humingi ng sorry kay Ms. Madrigal, nakataas ang isang kilay ng head ng disciplinary at tila ba gusto siyang sakmalin kung siya'y magkakamali. Tinignan din niya ng mariin ang kaharap, never in her dream na mag-sorry kung dignidad niya ang natapakan. I'm sorry ma'am, I can't do that. Hindi dahil sa matigas ako but I never let anyone humiliate me like that. Hindi ako nagmamalinis, hindi rin po ako nagdedemand ng respeto pero karapatan ko pong pangalagaan ang dignidad na meron ako. Calling me filthy and slut is unforgivable, matigas na saad niya dito. Hindi naman natinig ang kaharap bagkus ay nakita niyang ngumiti ito ng pagilid. How can you explain the text messages that is circulating in the whole company? Do you think nakakaganda iyon ng image lalo at ikaw ang tinaguri ang bagong mukha ng A&B? I don't know what that text is all about. Di ho ba yun ang trabaho nyo? Ang i-validate ang mga chismis na naglapana sa kumpanya at panagutin kung sino ang mga nanggugulo. How dare you? You don't have the right to tell me what I do. Panipituldok. Excuse me ma'am, mula sa pintuan ay humantra ang secret area nito kung kaya't nahinto ang tahimik nilang bakbakan. I'm busy Irene, let me finish this. Galit nitong saad sa pag-i-interrupt ng sekretarya. Ma'am sorry po, pero urgent po ito galing sa taas. Pagkarinig na mula sa taas ay agad nag-tone down ang head. What is that? Document po ma'am. Kailangan po ng signature ni Ms. Simon po, ang sekretarya nito habang nasa mukha ang pagkalito na tumingin sa kanya. Agad naman yung kinuha ng head sa katinignan ang sinasabi nito. Halos lumuwa ang mata nito sa nabasa at kitang-kita din ang paglunok nito ng ilang beses bago tumingin kay Arabella. Ma'am, I'm sorry to bother you, but urgent po ito galing sa Executive Secretary Pak I-sign daw po ito. Ang secretary na kinuha sa kamay ng boss ang papeles at siya na ang kumilos para inuutos ng nasa taas na sinasabi niya. Nagtaka naman ang dalaga ng iPad-ong ng secretary sa harap niya ang dokumento, ganun din ang biglaang pagpapakita nito ng kabaitan sa kanya. Then you don't have the right to question why I acted violently. Ms. Simon, hinahamon mo ako. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Nagsasabi po ako ng totoo ma'am, kahit kayo po hindi niyo po kilala kung sino ako, hindi ko palalampasan ang pagsagot-sagot mo sa akin ng ganito. Ms. Simon, wala kang galang sa mga heads mo. Imbes na 3 days ang ibibigay kong sanction, 3 weeks kang hindi makakapasok ng walang bayad. I also recommend the termination of your work contract, tignan lang natin kung saan ka pupulutin. Hindi naman natinag ang dalaga sa deklarasyon nito, bagkus ay lumaban siya ng titigan dito. Kung ordinaryo lang na empleyado siguradong nagmamakaawa na sinapakasungit at feeling goddess na babaeng ito, buti na lang pala at nagkataong siya ni Mrs. A at kung hindi siguradong iiyak din siya ngayon dahil ayaw niyang mawalan ng trabaho. Tinignan siya ng head ng nakakoko mula ulo hanggang paa, sa asta nito para siyang kutong lupa na pwede lang niyang tirisin. Sigurado ka, sakin yan? Yes, po ma'am, kanina pa raw po kayo hinahanap at kailangan na nga daw po ito, sagot nito. Binuklat naman ng dalaga ang dokumento sa kapinasadahan ng basa. Isa pala itong memo for the upcoming board meeting at nakahilera ang kanyang pangalan sa hanay ng mga share enye. Agad naman niyang inukit ang kanyang perma saka nagpasalamat na binalik ito sa sekretarya. Nagbaw pa ito bago umalis, at nagpaalam sa boss nito. I'll accept the punishment ma'am. Kung wala na po kayong sasabihin, alis na po ako, formal niyang bilang sa head na halata ang matinding pananahimik. I hope you won't take this against me, mula sa pagkakayo ko ay pahayag nito. Napangiti sa sarili ang dalaga dahil sa narinig mula dito. I'm not like that, and I will never use my power or influence just to belittle those that are beneath me. Makahulugan niyang pahayag dito. I'm sorry, ma'am, please accept my sincerest apology.
You don't have to apologize, just do your job the way it should be. Yes ma'am, I promised. Tumanggo-tango naman ang dalaga sapagkat nakikita naman niya sa kilos nito na sobra itong nagsisisi sa mga binitiwan nito sa kanya at nasa kilos nito ang labis na pag-aalala at pagkatakot sa kanya. I accept the sanction you have imposed, ma'am. It's okay. As a normal employee, I deserve to be sanctioned. Can I have a request? Anything ma'am. Can you find out who's behind the text messages? Panipi tuldok. Yes ma'am, I will, thank you. Please don't tell anyone about my identity. Yes ma'am. Makaaasa po kayo, salamat ma'am. Aalis na po ako, pagpapalam niya dito. Mula sa nakataas na mukha na nasa aura ang otoridad ay nakataas ang ulong lumabas sa opisina ng mga ito. Maging ang sekretaryang nadaanan niya paglabas ay nakayukong nagbaw sa dalagatanda ng paggalang tahimik lang din siyang lumabas at hindi na rin pinansin ang kakaibang ipinakitang paggalang nito sa kanya. Pagdating sa opisina nila ay agad siyang nagligpit ng mga nagkalat na gamit sa table. Mamiss-miss niya ang kanyang trabaho maging ang mga kasama ngunit excited din siya kanyang suspension. Ibig sabihin makakapahinga siya ng medyo may katagalan at makakapamasyal siya kinaana maging sa hospital kung saan nagwo-work si Dr. Chan magluluto din siya ng kung ano-ano para Tyren at Ginang Alegre. Sa isiping iyon ay bigla siyang nakilig kung kaya't di niya namamalayang nakangiti siyang mag-isa. Sa lahat ng nasuspend ikaw lang ata ang pinakamasaya, si Joy na hindi niya namalayang nakalapit na ito sa kanya. Oo naman, ibig sabihin kakapagbakasyon ako. Suspension, bakasyon ganon. Nakatawang pahayag niya at sumimangot nagkaibigan. Sigurado ka ba okay ka lang? Gusto mo sabihin natin kay boss para kausapin niya si Madam Disciplinary. Heist ano ka ba okay lang ako, tsaka deserve ko naman talaga yung punishment, kung hindi ka sana pre-revoke hindi mo sana nagawa yun diba? Hindi pwede yan, sasabihin ko kay boss, ang kaibigan na halatang determinado sa sinasabi. Tatalikod na lamang ito upang puntahan ang kanilang boss sa opisina nito nang bigla itong pumasok sa area nila. Ms. Simon, tinawag siya nito agad ngunit parang nag-stammer ito sa pagbangit sa kanyang pangalan. Boss tulungan niyo naman po si Arabella, kausapin niyo si Madam Discipline sa ibinigay sa kanya nitong sanction, hindi pa man nakakasagot si Arabella sa pagtawag ng kanilang boss ay humantra agad si Joy. Bakit hindi ba alam ni Gertrude na? May sasabihin po pala ako sa inyo ma'am importante. Doon po tayo sa office niyo kung okay lang po. Pagkukat niya sa sasabihin ng kanilang boss saka kinuha ang kamay nito at hinayla papasok sa opisina nito. Sorry ma'am if I'm out of the line, gusto ko sanang mananatiling lihim muna sa lahat kung anuman po ang inyong nalaman. Ang dalagang hiyang-hiya sa boss dahil sa paghihila nito ng basta-basta, why? I mean malalaman at malalaman lang din naman nila kung sino ka dito sa kumpanya. Hindi ba alam ni Gertrude kung sino ka dito at sinuspinde ka pa rin niya? Ang kanyang boss na balisan-balisa, she knows it, pero ginagawa lang naman niya ang kanyang trabaho nagkamali naman talaga ako and I deserve to be punished, pero hindi ka lang isang ordinaryong empleyado dito. Ma'am please, isa pa rin akong empleyado dito and under parent ako sa inyong department. Okay sige. Hindi ba awkward na tinatawag mo akong ma'am, where in fact I will be the one to call you that? Heist. Forget it, after all, I enjoyed staying under your wing. Are you sure? Hindi ba kita na-offend minsan, it's more about encouragement, you taught me to become better. Hi. Salamat naman kung ganun, ang kanyang boss pinakawala ng kanina pang nakabiti na hininga. Parang nawala ang pagkamadam nito nang malamang isa siyang shareholder sa kumpanya. Natawa tuloy siya ng lihim dahil ang lihim niyang kinatatakutan at pinakakailagang huwag ma-offend sa kumpanya ay nakayuko na ngayon sa kanya. Pero kahit ano pa man ang poses niya ay mananatili pa rin ang mataas na paggalang niya dito. Fair naman ito sa lahat ng kanyang subordinate at makatao naman kung ito ay umasta may kasungitan nga lang lalo na pagdating sa kanilang trabaho. Ano okay na, salubong agad ni Joy sa dalaga paglabas niya sa office ng kanilang boss. Ano okay na, salubong agad ni Joy sa dalaga paglabas niya sa office ng kanilang boss. Nag-thumbs up siya dito sa pinagpatuloy ang pagliligpit. After ng suspension niya ay babalik pa rin siya dito kahit isa na siya sa mga shareholder ay mas gugustuhin pa rin niyang sa department na ito siya magdo-duty.
Pagkatapos niyang maitabi lahat ng gamit sa mesa ay nagpaalam na siya sa kaibigan. See you after 3 weeks, saad niyang nakatawa at biglang umunguli yung tanda ng pagtutol. Ang tagal naman, may balak pa ba silang pabalikan ka sa trabaho? Dismayadong pahayag nito. Wala tayong magagawa Mars, that's their rule, magwewelga ako. Saad ni Joy at natawa siya dito. Tatawagan kita. Pasyal tayo sa Tagaytay o sa Baguio, mahinang sambit niya dito. Nanlaki naman ang mata nito at natuta pa man din ang bibig. Ibig sabihin magpapasuspindi din ako, ang kaibigan at natatawa niyang ginulo ang buhok nito. I'll go ahead. Paalam niya at tumango na lamang iyon dahil sa kalungkutan tumango rin siya sa ilang mga kasamahan niya kahit ang iba ay nakaismid lalo na sa dahilan ng kanyang pagkasuspindi. Ipinagkibit na lang niya ang pagkadisgusto ng mga ito sa kanya ipinagpatuloy na niya ang paglabas sa kanilang opisina. Patungo na siya sa elevator pababa nang may biglang tumawag sa kanya. Arabella Simon, saad nang tumawag sa kanya. Nilinggan niya ito, isang magandang tsinita ang palapit sa kanya. Yes ma'am, magalang niyang pahayag, hindi niya kilala ang babae ngunit sigurado siyang empleyado rin ito ng A&B at naka-duty sa ibang department. Nakaamba ang kanyang ngiti para dito ngunit bigla siyang kinabahan dahil parang gagawa ito ng hindi maganda. Siyang paglapit nito ay agad siyang binuhusan ng kung ano at mabuti na lamang ay mabilis niyang naisangga ang braso sa kanyang mukha. Sa sobrang init ng isiniboy sa kanya ay siguradong nalapnos ang kanyang braso na nakasalo ng buhos. Yan ang bagay sa iyo malandi kalmang aagaw. Malandi. Sana mamatay ka na. Sigaw ng babae at di niya malaman kung saan siya mababahala sa balat na sobrang o sa pagsisisigaw ng babae. Agad namang nakaagaw ng atensyon ang pagtatalak ng babae at isa-isang nagsilabasan sa kani-kanilang opisina ang mga tao sa floor na kung saan sila naroon. Hindi malaman ni Arabella ang gagawin, kung pwede lang sana na gumuho na lang ang building na kinalalagyan nila ay nanaisin na niya dahil sa patuloy na pinagsasabi ng babae. Sa pagka-shock ay hindi na namalayan ni Arabella kung sino-sinong tao ang umakay sa kanya upang madala sa klinik. Namalaya na lamang niyang nakahiga siya sa clinic bed at may benda na ang kanyang braso. Nanghihina rin ang iyang pakiramdam ganun din ang feeling na parang nakalutang siya sa hangin. Tinurukan daw pala siya ng painkiller, narinig niyang plaiwanag ng doktor bago ito mawala sa kanyang paningin.